Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. Good news mga kabibig! Si ano ba? Si Kan? O yung ICC judge? Oo. Yung ICC judge nga filingero. Pero marami palang kaso. Maraming mga tinatagong kaso. Eto na kabibig ha. Pinalitan na si Chief Prosecutor Karim Khan, 'di ba? Just in, International Criminal Court ICC Appeals Division has named Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza as presiding judge for the proceedings related to the disqualification request of former President Rodrigo Roa Duterte's camp seeking the disqualification of ICC Chief Prosecutor Karim Khan. So, it means natanggal na si Khan. This came after Duterte's legal counsel led by Nicholas Kaufman asked for the removal of Khan due to his previous involvement in drug-related cases in the Philippines that could compromise his impartiality in the ongoing investigation into Duterte's anti-drug campaign. Naku po, yan na. Si Khan pala may mga previous involvement pala in drug-related cases in the Philippines. Ano to si Khan? Nako po, ito kabibig The Appeals Chamber of the International Criminal Court, having before it the defense request to disqualify Chief Prosecutor Karim Khan. A public redacted version was registered on August 7 pursuant to Regulation 13.1 of Regulation of the Court renders the following. The presiding judge for the proceedings with respect to the above mentioned request is Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. So, debatehan na nila kung tanggalin ba itong si tawag dito si Karim Khan. Sana naman tanggal na to si Karim Khan, no? Oo. Kasi unfair naman na siya ang magiging tawag dito. Si Khan dito ay ICC Chief Prosecutor. Tapos itong si Khan pala ay meron mga previous involvement in drug-related cases in the Philippines na pwedeng makompromise. Compromise his impartiality on the ongoing investigation. Ito pa ang good news kabibig. Ewan ko kung good news ba ito, pero this is not good news, bad news to. More than 30 300 pala ang nag-apply to participate in Duterte case as drug war victims. Ooh! More than 300 katao daw. Ang sabi dito, this is what's a limited number daw against the number of victims who wanted to participate. Sino kaya ang mga biktimang ito, no? Meron dito, they provided application forms in Tagalog, Cebuano, English, and French, and held meetings to inform potential applicants of their rights and the process. Uy, may mga screening test pala. Ikaw, magaling ka magsinungaling. Ganun ba? Ewan ko. Against this background, the VPRS received 303 application forms, a limited figure compared to the number of war on drugs victims who wish to participate in this case. Madami pala, no? The government has acknowledged the death of more than 7,000 drug personalities. Akala namin 30,000. Bakit 7,000 na lang, 'di ba? Ito yung mga sinasabi ng mga witnesses. Sabi nila, another applicant recounted daw their struggle with fear and trauma. Sabi niya, whenever I see the patrol car, I get afraid because I would imagine the bodies of my sons thrown into the patrol car that day. Whenever I see the police officer, I would be enraged.
To this day, the pain has not faded. The wounds of losing my son are reopened with every memory of his passing. Well, maintindihan naman natin ang kailang nararamdaman, no? Pero ang tanong, totoo kaya ito mga sinasabi nila? More than 300 or 300 daw, 303 ang nag-apply. More than on that, pero ang nakapasa 300 lang ba? Nako, kabibi, grabe, no? Sabi naman ni Dr. Richard Mata, volume doesn't count. Ano ang evidence? Lalo silang hihina. The more people na walang proof will weaken the case. Nako, tama naman si Dr. Richard Mata. Ito pa ang sinabi ng iba. Ito pa sabi ni Sasro Gando Sasot, wala bang pagganyan na mga victims ng drug addicts? Tama. 'Di ba? Kung merong mga 300 nag-apply na mga drug addict ito na biktima sila. Biktima sila ng drug war. Wala bang justice sa mga biktima ng mga drug addict? 'Di ba? Ang pinapakalat ni Attorney Conti noon, 30,000 ang AGK victims. Pagdating sa ICC, 43 na lang ang pasado na tinanggap ng ICC. Tapos hanggang ngayon, sa tagal ng panahon, nakalipas patuloy sila, nagre-recruit pa ng mga biktima at witnesses. Meaning, weak pa rin hanggang ngayon ang kaso. Bilang na bilang ang biktima ng war on drugs. Pero yung mga inosenteng biktima ng flood control projects, hindi nila bilang. Bilang na bilang nila ang biktima ng war on drugs. Pero yung mga biktima ng mga addict na pinapatay at ginagagasaha, bilang ba nila? Huwag niyong kalimutan si Aling Sheila na star witness na yon, at baka naman pwede siguro idemanda kapag may isang magsisinungaling. Sabi nga ni Nicholas Kaufman, pag ikaw ay pumasa sa ICC na pwedeng maging witness against Digong, tapos sa interrogation sa hukom, sa pagtatanong ni Attorney Nicholas Kaufman, ay halatang nasisinungaling ka, ay nako, careful ka lang. Baka ikaw ang hindi makauwi. Baka si Digong makakauwi kasi kayo nagsinungaling, baka kayo forever na i-detain sa ICC. Kasi, we don't know, di ba mga kabibig? Kaya nga, huwag kayo magsinungaling. More than 300 apply. Dami, no? Kasi libre papunta sa The Hague. Bibigyan ng pamasahe ng Pilipinas. Tutulong ang Pilipinas para bigyan ng pamasahe itong mga biktima. Kahapon, tatlo sa mga anak ni Tatay Digong ang bumisita sa kanya sa ICC detention facility. Malapit na silang makomplito bilang 4 na mga kapatid na bibisita. Isang hiling na nais ng kanilang ama. Di ba? Ang galing. So, happy tayo na marinig ba na ang magkapatid ay talagang nagtutulungan, nagkaisa, at talagang ayaw nilang ang tawag ito, sino ba kayo para pigilan kami? Sino ba kayo para maging malungkot kami at iiyak sa isang sulok at walang gagawin para sa aming ama? Sabi ni Alvin and Tourism, I anticipate the upcoming renewed request for the interim release decision. I remain hopeful that it will favor the defense team to allow PRRD to live in the host country immediately in accordance with the court's guideline. Di ba, nasabi ko na sa inyo kagabi kabibig na si Attorney Kaufman ay nirenew nila ang kanilang request for interim release, di ba? And alam nyo kabibig, ramdam ko no, pagbibigyan si Pangulong Duterte na pagbibigyan siya ng interim release niya, pero doon siya sa kanyang host country, hindi natin alam kung ano yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. At para maging happy naman kahit sa mga natitirang taon sa kanyang buhay, baka ito na lang yung reward ni God na ibibigay niya sa kanyang pagserbisyo sa mga tao sa Pilipinas. Sana mga kabibig, praying harder, Tatay Digong will be free. Huwag nang patagalin pa. Dapat makauwi na sila Tatay Digong sa
Davao City na lang siya iuuwi ninyo. Hopefully, ma-release na si Tatay Digong. Lord, pagbigyan mo na kami. Matandaan sa Tatay Digong. Let him enjoy the remaining days with his family. Yun ang ating pinagpipray, mga kabibig. Ano pa ba makukuha natin dyan sa ICC? Kung pwede palang gigirahin na lang yan. Gigirahin na lang daw lang ICC. Huwag naman pong ganun, ha? Huwag ganun. Hindi tayo ganun ka miserable, violente. Hindi. At ayaw niya ni Tatay Digong. Gusto ni Tatay Digong on a proper process. I guess is Netherlands lang din siguro, mas malapit lang sa ICC. So yun kabibig ang ating latest libak-libak for today. Yung si Kaufman, hindi pala, si Karim Khan, yun ang latest ngayon, hinggil sa request ni Nicholas Kaufman na sana matanggal yan si Karim Khan as chief as chief prosecutor ng ICC. Sana matanggal. Oy, unfair naman. Tapos itong renewed interim release na Tatay Digong, sana pagbigyan mo, Lord. Sana. At itong more than 300 nag-apply to participate as witnesses. Ay. Well, ganun talaga. Oy. Baka gusto lang magbakasyon sa ICC. Magbakasyon. Well, hindi naman natin sila ang tawag dito, higpitan or basagin ang trip nila. Trip lang yan. Oo. Kung matanggap, buenas. Kung hindi matanggap at kulang ang acting, see you next time. Well, yung iba naman naintindihan, yung mga hinagpis, yung mga magulang na nawala ng anak dahil sa drug war, di umano mga kabibig. Yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for the shout out sa ating mga OFW dyan. Kumusta kayo? Higpitan pa natin yung prayers natin para kay Tatay Digong. Malayo pa ang 2028. Alam ko, gusto nyo si BP Sara tatakbong presidente. Si BP Sara, sabi niya, seriously thinking about that. Pero malayo pa ang 2028. Gusto na nating makalabas si Tatay Digong sa ICC. We're praying na sana, i-approve ang interim release niya. Yun lang muna kabibig, interim release para makasama ni Tatay Digong, yung pamilya niya, yung mga apo niya, yung si Kitty, si Pangulo, si VP Sara, si Baste, si Polong, yung mga apo niya. Sana mga kabibig. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Mga OFW, see you around.